Tingin na ilang retiradong maestrado ng Korte Suprema, taliwas sa umiiral na patakaran ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi raw maaaring basta ipatupad na lamang ng Korte Suprema ang anilay mga bagong patakaran. Nakatutok si Joseph Moro. Ang pag-dismiss daw ng House of Representatives sa tatlong naon ng impeachment complaint ang dahilan kung bakit bawal na ang paghahain ng ika-4 na impeachment complaint na nasa Senado ngayon laban kay Vice President Sara Duterte. Sa desisyon ng Korte noong Biyernes na isinulat ni Supreme Court Associate Justice Marvick Lonen, magsisimula ang 1-year bar mula sa initiation o pagsisimula ng isang impeachment complaint kung hindi inaksyonan o kapag dinismiss o kaya'y bahagyang naaksyonan o partially acted upon. Desyembre 2024, may inihaing 3 impeachment complaint pero inarchive ito ng Kamara at pinaboran ang ika-4 na complaint na siyang pinagbotohan ng mayorya at iniakyat sa Senado. Sabi ng Korte Suprema, binigyang prioridad dapat ng Kamara ang mga naunang reklamo. Ang pagdidismiss daw sa mga ito pabor sa ika-4 na complaint ay nag-trigger o nagpagana sa 1-year bar. Sa separate concurring opinion ni Associate Justice Rodil Salameda, ang hindi raw pag-aksyon ng Kamara sa 3 naunang complaint ay nagsalba kay Duterte para hindi na sumagot sa mga aligasyon laban sa kanya. Dagdag pa ng Korte, nilabag ng Kamara ang karapatan ng bise para sa due process dahil sa isinumit na sagot ng Kamara, kinumpirma nitong hindi raw nabigyan ng pagkakataon ng bise na marinig tungkol sa mga ebidensya laban sa kanya. Sabi ng Kamara, hindi na ito kailangan sa ilalim ng konstitusyon. Sabi ng Korte, ang pagkiling sa ika-4 na complaint at paglabag sa karapatan ni Duterte, grave abuse of discretion o pag-abuso sa kapangyarihan ng Kamara. Kaya void ab initio o walang bisa mula sa simula pa lamang ang articles of impeachment na nasa Senado. Hindi raw ito magagamit ng Senado sa impeachment. Pero sabi rin ng Korte, hindi nila inaabsuelto si Duterte sa mga aligasyon. Ang anumang desisyon daw ay makakamit lamang sa pamamagitan ng isa pang impeachment process na didinggin at hahatulan ng Senado. Pero para kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, tila nagbigay ng bagong definisyon ng Korte kung kailan nagsisimula ang isang impeachment case na taliwas sa umiiral ngayong patakaran. Sa ngayon kasi, batay sa desisyon ng Korte sa Francisco Jr. versus House of Representatives noong 2003, itinuturing na initiated ang isang impeachment complaint kapag nailagay na ito sa order of business ng Kamara at ni-refer sa committee. Pero sa bago-anyang definisyon, batay sa desisyon ng Korte Suprema, maituturing na rin na nasimula ng isang impeachment complaint kapag hindi ito na-refer sa komite, dinismiss o inarchive tulad na nangyari sa 3 naunang reklamo. Apela ni Ascuna sa Korte Suprema, ituring na valid o may bisa ang mga aksyon na nakaayon sa dating definisyon sa ilalim ng Doctrine of Operative Facts at gamitin na lamang ang bagong definisyon sa mga susunod na kaso. Ganito rin ang pananaw ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Ang ginagawa ng Supreme Court, rini-retroact nila to this case. The House, the people did not know that there was this requirement because there was no requirement like this. You cannot make it retroactive. It should be prospective. You know, doctrine of operative fact. If there is a new requirement, you cannot say, oy, bakit hindi mo sinunod ito? Paano mo isunod na wala nga yun? It did not exist at the time. Wala rin daw pagdinig na hinihingi ang unang definisyon sa mga impeachment complaint na pinagbotohan ng mayorya. Ang sabi niya ng Supreme Court, it cannot be an ex parte hearing. It has to be an actual hearing. That will require time. Para kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, maaaring umapela ang Kamara sa Korte Suprema para maitama ang mga umunoy pagkakamaling ito. I think out of courtesy naman to the Supreme Court, hintayin nila yung motion for reconsideration. Let's give the Supreme Court an opportunity to correct itself. So, kahit na unanimous sila, we can point out na, first of all, meron namang approval. Maaaring nalabag din daw ang karapatan ng Kamara. That's normally the case, no? Dapat may oral argument. In this case, there are 2 petitions sa Supreme Court kay VP Sara at saka kay Attorney Torion. The House was never made to comment. Kasi pag you were not heard
through a comment, through an answer, walang due process yun eh. Ito, walang order for the House to comment. Para kay retired Chief Justice Artemio Panganiban, respetuhin daw ang desisyon ng Korte Suprema pabor man ng publiko dito o hindi. Pero maaari pa raw umapela o humingi ng klarifikasyon ang Kamara. Kung siya lamang daw sa halip na tila magmadaling maglabas ng desisyon, dapat daw nag-issue muna ng status quo order ang Korte o huwag munang dinggin ng Senado ang impeachment complaint habang may dinidinig na petisyon. Sana rin daw nagsagawa ng oral arguments para rito bago nagkabotohan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.